Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama natin mga representative ng Comedy Manila, ang taong werewolf from Comedy Manila. Walang iba kundi si Oliver Oli. Hi, Oli! Hello, Boss Makoy. Kamusta? Sumisigaw. Parang galing kang jogging, pre. Sumisigaw ka pa. First time mo mag-guest sa Machong Chismisan, Oli, no? First time ko mag-guesting sa lahat ng podcast. Oh, yan. So, at least, kami yung magpa-pop ng yung podcast virginity, di ba? So, si Dex, yung isang kasama natin, pakilala ko na rin. Welcome ulit sa Machong Chismisan. Third place ng open mic. 2024 ba? Dex? 2024. 2024. At saka, siya rin ang most hated ng mga kapuso fantards online. Walang iba kundi ang very infamous na si Dex Conche. Hi, Dex! Hello. Kamusta? Pero Dex, since ikaw nakapag-guest ka na before, alam ko hindi lang sa Machong Chismisan ka nakapag-guest ka na rin sa ibang podcast, di ba? Oh. Ano bang may papayo mo kay Oli bilang isang podcast virgin? Just be yourself. Mag-mute ka kapag alam mo maingay. Just follow your dreams, pare. Matutupad din yan. Ito ang start ng buhay mo. Ganda na ang simula ng pagsikat niya, no? Oo, talaga ito rin yung trajectory ng yung isang podcast yung Cool Pals. Dito Ang galing sa Machong Chismisan eh. Pero yun, welcome sa Machong Chismisan, Oli. Pero pare, ang napansin ko lang kay Oli, pre. Thank you. Naka-maong jacket siya ngayon. Oh. Ang action star look. Merong malaking action-pack sequence na nangyari sa buong Pilipinas ngayon eh. Saka may kilala rin ako nakamaong jacket na nasa balita ngayong araw na to eh. Putok na putok to, mainit-init pa, ngayong araw lang nangyari to. Dex, ano ba nangyari ngayong araw na to sa mundo ng politika? Wala naman masyado. Na-aresto lang si former President Rodrigo Duterte. Yun lang naman. Sa NAIA, of all places. Diba? Kaya lang natatakot ako kasi first time ko na-meet si Oli. Oli, di ka ba DDS? Kasi mukhang DDS yung get-upan mo ngayon. Yan yung typical get-up ng DDS, di ba? Yung mga nagtatrabaho sa, pasintabi lang sa Buhangin Brothers na mga naka-maong jacket. DDS ka ba? Kasi mukha kang DDS, Oli. Baka magalit ka sa amin pag pinag-usapan namin si Tatay Diggs. Hindi, okay lang naman. At saka mukha lang ako madungis pero edukado naman ako. Okay. Uy, gago. Parang sinabi mong hindi edukado yung mga DDS. Gago to. Yun na nga. Ay, gago. Hindi, pero sige. Lampasan na natin yun. Sige. So, ngayong araw, dapat ba natin ikatuwa na, yun nga, ang balita kasi, early this week pa, nagsimula na yung matunog na posibleng maaresto nga si former President Rodrigo Duterte. Ang chismis nga, kaya daw nagpunta ng Hong Kong ba? Hong Kong is para mag-quote-and-quote magtago dahil dun sa lalabas na nga daw yung warrant of arrest from the Arrest warrant. Ano ba? Warrant of arrest o pares lang ba yun? Pares lang. Baliktad mo lang, Uli. Spoken like a true DDS, binabalik-baliktad. Yung maong jacket mo, taga Baguio ka siguro, no? Taga Baguio ka ba? Galing Ukay ba yan? Mukhang nagsisip in yung dating may-ari nito eh. Hindi, pero yun, ang sabi, magtatago daw dapat. Tapos ang nangyari, parang nag-rally-rally sila doon eh, no? Full of energy pa si Tatay Diggs doon eh, no? Napanood niyo ba? Tapos ngayon, kailangan daw hospital, sabi ng ito. Ano ba, wheelchair activated na ba? Nag-wheelchair ba si P. Dutz? Hindi pa ngayon, as of recording. Hindi pa. Wala pa. Pero may diabetes daw, kailangan daw hospital, biglang pero yun nga, nung nakita mo na nasa Hong Kong, nag-Disneyland pa ata. Seryoso, nag-Disneyland pa si P. Dutz? Feeling ko lang. Sayang From naman happiest place on earth no? Ay, na seryoso, ikaw ba sa tingin mo sa kalagayan ni P. Dutz, with all due respect kay P. Dutz, 80 years old, kaya pa ba mag-Disneyland ni P. Dutz? Nandun ka na diba? Sayang naman. Tuwing kailan lang pa. Tag-inang rason yan. Andito na tayo eh. Tara, Disneyland. Magandang punto yun, pre, di ba? Para sa isang taong medyo, kung ikaw, halimbawa, first time mo sa Hong Kong, hindi ka dumaan sa Hong Kong. Hindi naman sila mahirap. Disneyland. Diba? Oo. Hindi naman sila May kaya naman si P. Dutz. May kaya. Saka karapatan niya yun. Karapatan niyang mag-Disneyland kung gusto niya, di ba? Kung gusto niya.
O, kasama niya pa yung anak niya, yung bunso, di ba? Matik yun, yung Disneyland yan. Sa bagay si Kitty, no? Oo. Galing niya Anong eh. opinion mo, Oliver, kay Kitty? Bibigyan kita ng pagkataong mabash o ano? Isa lang ano siya lang yung pinakamagandang nangyari kay Duterte. Ay po. Yan ang gusto ko kay Oli. Hindi niya tinatago kung ano yung nararamdaman niya talaga eh. Yes. So, siya yung pinakamagandang handog niya sa bansang Pilipinas. Yun ba ang ibig mo Oo sabihin? Minsan nakita ko na yun sa BGC, di lang ako nakapagpa-picture, baka masalvage ako ewan ko. Papapicture ka lang naman eh. Oo nga, ano ba balak mong gawin kay Kitty at natatakot kang ano? Wala, natakot ako eh. Pero Ay, na. speaking of Duterte. Kitty, alam ko parang nagkaroon siya ng boyfriend na basketball player ba yun? Nabalitaan niyo ba yun? Oo, gumalala kung sino eh. Pero meron daw. Tapos, nag-break na rin ata sila eh. Pero technically, for how many months, nabansagan siyang pinakamatapang na lalaki sa balat ng Pilipinas, no? Ikaw, Dex, medyo bata-bata ka. Feeling ko, malapit-lapit ka sa edad ni Kitty eh. Actually, malayo. Pero, Malayo ba? Mukha ka Hindi, lang hindi bata. naman. Hindi naman. Ano siya eh. Alam ko 20 siya. Tapos 26 ako. Kaya naman pala. Pero Pwede ano eh. pa. Di rin. Ayoko. Hindi, yun nga. Sige, kayong dalawa kasi kayo, bata-bata pa kayo eh. Given the chance na alam mong may history si Pidots na di umano ay pumapatay ng tao and everything, would you take your chance na maging jowa ni Kitty Duterte? Hindi eh. Pero Sarah on the other hand, pare. Puta, mas trip mo si Sarah. Hindi, pero ako ayoko. Mas trip mo yung may chance ang masaktan ka. Hindi, pero ako ayoko. Ano natatakot. Masyadong risky. Di ba? Babagoy natin Parang sitwasyon. kawawa ka dun eh. Oh, parang lugi ka pa. Parang lugi ka. Hindi na lang sa GMA, hindi ka na lang sa GMA fans magiging infamous, pati sa DDS magiging infamous ka pa. Pero hindi, ito. Baguhin natin yung sitwasyon. Sa inyong parehas to, Oli. Perfect girl of your dreams si Kitty. Yun yung sitwasyon. Kung ano yung girl of your dreams, pagpalagay na, sige, Dex, magbigay ka ng isang sample ng hanap mo sa isang babae. Delikado to eh. Baka marinig ng girlfriend ko eh. Kagi, di-describe mo yung girlfriend mo. Basta siya. Pangari na lang tatay niya si Duterte. Yun, sige. Yan. Yung girl, yan. Parang talino mo. Talino mo. Ligtas ka na doon. Ligtas ka na doon. Yung girlfriend mo, siya yung anak ni Duterte. Kung yung girlfriend ko, tatay niya si Duterte. Siyempre, love wins, pare, di ba? Given na lahat ng kaso kay Duterte, halimbawa ay totoo, love wins ka pa rin. Hindi naman siya may kaso eh, di ba? Pero magiging affiliate ka nung pamilya na yun. Low-key lang, low-key. Ano lang. Low-key. Kung alam na may asawa pala si Sara Duterte eh. Given na tatay niya nga si Pidots and everything na comes with it, kung mahal mo, tutuluyan mo talaga. Love is love, pare. Love is love. Love. Talino. Tsaka pwede naman akong mag-low-key na lang. Alam mo, enjoying ko yung yaman, yung nakurakot. Dito, pwede namang Uy, magdi-umano ka. Magdi-umano. Di umano. Mga di Allegedly. nakurakot, allegedly na nakaw, diba? Pwede ko namang enjoy na lang yun eh. May pros and cons naman eh. Magandang yan. Ikaw, ito si Oli. Sige. Ito, Kitty Duterte na talaga. Sige, diretso Kitty ka na ba? Diretso Kitty. Meron ka pang dadaan ng ibang pangalan para sa safe. Hindi, wala na. Diretso Kitty, single naman ako eh. Ayan. So, sige. Kitty Duterte, dream girl mo. Pero may chance ang patayin ka ni Pidots anytime. Or pwede ka patayin ng any member of the Duterte family anytime. Ako na ata yung pinakamaswerteng salvage victim. No? Pero willing ka na tanggapin lahat ng background ng family dahil mahal mo yung anak ni Duterte. Not specifically Kitty na lang. O kahit sino. Hindi kita i-judge kung type mo si Pulong. Pero kahit sinong member ng Duterte family, ano yung take mo? Kasi di ba parang madaming nagja-judge ngayon kay Tony Gonzaga na na-affiliate naman siya sa mga Marcos dahil nga sa relationship niya dun sa asawa niya. Ano pangalan ng asawa? Si Paul. Ikaw, kung halimbawa ma-affiliate ka sa Duterte family, okay sa'yo? Siguro okay na yung pantasya, pero yung dalay mo yung burden ng family na yun, siguro I'll take my chances na lang eh. Yung prinsipyo pa rin naman ako. Sabi na pre, Angat Buhay Foundation ka kagad nun pre. Ayaw mo pa nun? Hayaan mo na yung mga Pilipino. Pwede rin naman.
Ang dali mo persuade. Ang dali mo persuade ni Oliver. Ay, nakita Wala ko akong yan. prinsipyo. Wala akong Kanina prinsipyo. parang bibili pa ako kay Oliver, Dex. Parang, Oo. kasi first time ko na-meet to si Oliver. Maprinsipyong tao pala si Oliver. Tapos siniritan ko lang isa, biglang pwede naman kagad. Oo. Wala ka Wala pala. akong prinsipyo talaga. Ina. Taga ano ko pa naman? Taga PUP ka, diba? Oo nga, ay taga-PUP Oo, ka eh. pala. Oh. Oh, PUP ako, pero branch lang. Philippine Hindi- University of hindi- the Philippines. So branch lang ako. So yung Madidismaya sa'yo. paninindigan ko medyo Pang-branch lang din, pang-branch lang din. Pang-branch pang-branch lang din. Pang-franchise lang yung paninindigan mo bilang isang O taga-sta- pang-franchise lang. bilang ang scholar ng bayan, pang-franchise lang. Putang ina. Wala ka pala. So sa usapang ito, yung prinsipyo ni Oli, sa una pala medyo magdadalawang isip siya sa pagmamahalan, pero eventually bibigay din siya dahil Oo. dahil mahirap lang siya. Oo. Wala pala eh. Ako, love wins pare. Di ako nabulag ng pera. Pag-ibig yun. Ikaw. Ulul, ginawa mo kasing sample yung girlfriend mo kaya nag-play safe ka. Oh, single eh. Mautak din to si Dex eh. Putang ina eh. Yan yung Sige, utak ng private school. Ayan. Ayan. Sang school ka ba, Dex? Na Adamson. Ay, Adamson. Hindi naman din ganun ka pang mayaman yun pare. Ito Oo, naman. pang middle class lang yun eh. Yun yung mga eskwelahan ng mga may OFW na magulang. Oh, Diba? school for the poor nga kami. UAAP. Ay, kayo yung kayo yung poor man's version ng Asul na Ibon, di ba? Oo. Parang pili ko tuloy kinakaya ako yung kapatid ko. Yung Adamson parang din pala yung kapatid ko. gusto mo mag-aral sa eskwelahan na mascot, Asul na Ibon, pero hindi kayo ganun kayaman, Adamson na lang, di ba? Oo, pare. Pagka pumunta ka ng Adamson, tanungin mo kung ano yung first choice nilang school. Never Adamson eh. Never ba Adamson? Oo, laging UST, Mapua, Lasal, gano'n. Laging pangalawang choice eh. Minsan niya pang-apat pa eh. Kaya ganun talaga. Hindi kami mayaman na school, oh. Hindi rin kami maprinsipyo. Maraming namamatay sa amin. Sa amin din naman, sa amin marami nawawala. Okay, sige, ngayon move on tayo. Nalampasan na natin yung kitty test. Ang storya, anong feeling nyo kanina nung nakita nyo na parang may reminiscent? Kasi nagkaroon ng confrontation sa eroplano eh. Napanood nyo ba yon? Hindi nang buo. Ako, part by part din eh. Ano yung napansin nyo nung parang merong reminiscent scene? Parang numininoy. Yung may confrontation sa Kaya lang ito yung confrontation na, kasi kay Ninoy sumama siya eh. Itong kay parang tinitechnical ni Piduts eh. Pumasok yung pagiging niya eh. Pagiging Lawyer. attorney niya. So, ano yung nararamdaman nyo nun? Parang, na-excite ba kayo? Or umaasa ba kayo na posibleng ma-aresto talaga si Piduts? Kasi ako nung una feeling ko, idadrag lang nila ng idadrag. Pero kayo tingin nyo, parang, wow, posible to. Tatsagain lang talaga nila. Anong sa inyo dun? Feeling ko, noon nangyayari siya, masaya kasi syempre yun nga, ito na yung big moment na iniintay. Oh. Pero yun nga, nung pumapalag siya, parang, tangay na, baka maudlot to Alam mo yun yung tipong hahayaan siya maka-alis ngayon, tapos ulot Okay. ka na lang, tatakas na siya, ganun. Pero yun natatakot pa rin. Pero hindi ko hino-hope na maninoy siya kanina. Ay, ako din. Kasi Yun. parang iniisip ko puta pag nanino ito, no turning back na yon. Parang sure win na si Sara sa susunod na eleksyon. Yun na yung, or papabaksakin na si Bongbong. Ipapalit si Sara. Yun na yung kapalit nun kung naninoy siya Oo. Tapos mapapalitan pa yung NAIA, magiging Ang hirap Duterte International Airport or DIA. Handa na ba kayo doon? Dia. Duiya. PDIA, pare, magiging PDIA. President Duterte International. Duterte. Pero yun kanina, parang delicate kasi nangyari kanina. Kaya parang, shit, kailangan bantayan mo yung nangyari. Nagtatrabaho ako noon. Kaya saan ba ako titingin? Ako din, silip-silip lang din ako eh. So ikaw, nagtatrabaho ka nung nabalitaan mo? Tama, Dex? Oo, nagtatrabaho na. Yan ang magandang tanong. Yan yung tanong na itatanong sa mga future generations. Asan ka nung inaaresto si Piduts? O ikaw, Oli, asan ka nung inaaresto si Piduts? Nasa zero ko nun eh.
Ayo. Literal na, nagsisira ako nun, tapos nagulat na lang ako, binabasahan na siya ng Miranda rights. Pero, yung nangyayari ngayon, parang hindi ko in-expect na mangyayari siya ngayon, na ganong kabilis. Akala ko nga rin tama yung sinabi mo, Boss Pakoy, na baka i-drag out pa nila yung arrest ni Duterte. Oo. Nagulat lang talaga ako na ang bilis ng nangyayari ngayon from dun sa kaalyado ni Duterte, tapos si Duterte na mismo, which is parang final boss Puta, nung final boss. nangyayari ngayon. Ayun, tayo. Kaya naman Diba? parang ang pangit lang, no? Parang nakuha ko yung reference mo, Dex, nakuha ko yung reference mo. Pero parang ang anticlimactic bang sasabihin na puta pumainal boss ka agad. Parang ang sarap Oo. siguro na na para mas kiligin yung tumbong ni Pidots. Nag Romy De La Rosa muna. Ramon Bato De La Hahabol Rosa muna. muna. Yung mga yung mga supporting characters muna para direct pag Pidots na ay puta ito na final boss, yun yung magiging pag may live streaming, yun yung mga tipong tatalo sa live streaming ng Batang Quiapo no. With 3 million concurrent views. Puta ina yun ang matindi pre. Ano maganda nun kung kunwari yung nauna, nahanap mo na si Harry Roque. Ayo, Ganun. puta yun Tapos, yun yung cinematic storytelling na putang. Tas si Harry Roque yung ang sarap siguro nun na yung parang Jason Eibler style na papasok yung alert. mga SWAT doon, puta, tas hihilahin siya palabas. Puta, yun ang maganda. Tapos si Bato, susunod. Tapos si Panelo, parang Tas si hindi na Robin siya napatay. Ay, wag naman. Wag naman, wag naman. Nakakatawa doon yung kay Bongo eh. Ay, Kasi wait. dala siya, Dala siyang pizza eh. dala siyang pizza. Alam mo yung tropa mo sa inuman, yung tipong inutusan ko ng yelo. Yung Tapos taga-bili ng pagbalik niya yelo, may- yun ang peg ni, ni Bongo. Pero ano Tapos siya pagbalik niya may major na nangyari. Pero ano siya, parang planado na may dala siyang ganun. Kasi yun yung image na inaano ni Duterte na parang everyman siya, na parang tayo lang, di ba? Tignan mo, ang ginawa niya, nagpa-order siya pizza tsaka McDo, di ba? Pero supportahan ko lang yung kwento ni Oli Yung tropa mo na inutusan bumili ng yelo, tapos pagbalik niya may nagkantutan na doon sa dalawang. Ganun yung nangyari. May nagma-my way na. May nagmomomol, sobrang escalation pala masyado yung may nag-sex na. May naghahalikan na, yung parang, umalis lang ako, ganito na yung nangyari. Ganun yung nangyari kay Bongo. Nasa tapat lang yung tindahan Pero pare, putya, nakita niyo ba yung suot ni, Bongo na damit? Ano yung suot? Hindi ko na Pare, napansin. mamahalin yung damit niya. Ginugil ko kanina yung halaga ng damit niya, parang $4,000 yung polo shirt na suot niya. Ganun kamahal yung suot na damit ni Swebit sa SNR. tapos pinabili lang ng SNR. Pinabili lang ng SNR na pizza. Nakakatawa pa nun. Kasi yung SNR niya, hindi ko pa natatry mag-take out sa SNR. Pero yung alam mo yung box niya mukhang galing pang Grab driver. Diba? Yung may mahabang resibo. Ayo, po. Yung parang nagabang lang siya doon sa kanto. Ay, andyan na yung Grab ko ni man. Bongo, nandyan na yung Grab. Baba ka dyan. Yung feeling tuloy ni Bongo, yung parang nagsiselo siya sa labas kasi nasa loob yung legal wife. Mukhang ganun eh. Tapos ang masakit pa doon, yung pre, tumawag pa kay Kitty. Na parang, Kitty, kunin mo naman yung pizza dito sa labas. Wait, para siyang yung sinusuyo niya yung kapatid para tulungan siyang para tulungan siya sa yung girlfriend. Bigay mo naman to sa ate mo. Bigay mo, love ko siya. Ito 200, bumili ka ng para sa'yo. Pero parang silos na siya kasi yung asawa na sa loob no? Tapos siya wala, no? Kasama pa siya sa Hong Kong. Kasama yata kasi nando sa loob ng airport. Pero pare ito kanina, naramdaman ko yung feeling ng hindi natin napansin na naging quote-unquote DDS tayong mga on the other side. Alam niyo bakit? Kasi parang yung mga DDS dati, nagsi-celebrate sila na may nahuli nang walang warrant. May nahuli na walang attorney. May nahuli na pinatay. Yun na lang yung hindi nangyari kanina eh. Pero kanina kasi, ang sabi ng mga DDS, hinuli pero walang warrant. So technically, yung mga DDS, sila yung naging pinklawan kanina. Hinahanapan nila ng warrant. Tapos, hinahanapan nila ng attorney. Tayo naman, nagsi-celebrate tayo na nahuli na.
Wala akong paki kung walang warrant, basta nahuli na. Ganun yung nangyari kanina. Pero technically, meron naman daw warrant eh. Totoo ba? Meron, pero galing Meron eh. ICC. Ayun yung nilalaban ng attorney niya. Hindi naman na daw tayo member ng ICC ngayon. So, bakit siya nagsistand dito sa atin sa Pilipinas? Pero ito, bibigyan ko ng context. At ito, I did my research. Ayun, no? Yan. At baka sabihin nyo naman kasi bobo-bobo na naman ng machong chismisan. Eto guys, nag-research ako. Technically pala, pag member kayo ng ICC at nasimulan kang, kunwari si Dex, naimbestigan ka ng ICC, habang member tayo ng ICC, umalis tayo. Yung investigasyon na nasimula, it would stand. Kaya pala. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kung every time na may imbestigahan, ang way lang out, umalis ka ng ICC. Oo. Yun yung ginawa nilang dati. Ganun yung ginawa nilang safekeeping doon. Pero alam ko dati, nung spokesperson pa lang si Harry Roque, gusto rin niyang makapasok ng ICC noon. Before pa silang maimbestigahan ng tuluyan. Naiinggit siya noon kay Miriam eh. Di ba kasi si Miriam member nung ICC court dati? ICC, oo. Judge siya. Naiinggit siya kay Miriam. Yun yung Tapos ngayon, nananawagan siya mag-EDSA na natawa ako dun sa buhok niya. Ewan ko ba kung wig yun o filter kasi sobrang kulay brown ng buhok niya. Hindi. Ang storya nun, pre, kasi manipis yung buhok niya, di ba nakakroma siya? So yung mga sumisilip na flesh doon sa niya, pumapatong yung chroma. Shit. Pero pare kayo, anong ini-expect nyo dito sa sa nangyayari na to? Ako to be honest ang tagal kong hinintay. Gustong-gusto ko tong nangyayari na to nung una. However, ang nakikita kong pangit na mangyayari dito, further i-divide nito yung nation natin. Oo. Dati kasi dalawa lang division eh. Either DDS ka, sige, tatlo. Thank you, Oli. DDS ka, others ka, or pinklawan ka. Yan yung division dati. Naging 4 na yung division ngayon. Lalo na kung namatay si Pidots. Ang mangyayari, BBM ka, DDS ka, pinklawan ka, others. Talagang hardcore na divide na yung unit team ngayon. Yun yung nakakalungkot dito sa nangyayari na to. Kayo, anong take dito sa nangyayari na to? Sobrang na ito eh. Ako din, matagal ko rin siyang inintay. Kasi nga, tarantado si Pidots eh. Allegedly. I-claim na natin. Sige, tarantado si Pidots. Pero yun. Aminado naman siya. Sige, sabagay. Pero yun, men. Tagal na inintay. Pero kung gaano siya kabilis nangyari ngayon, feeling ko ganun kabagal yung magiging usad niya sa mga susunod na buwan. Feeling ko baka nga taon pa eh. Tingin mo not that I'm wishing for Duterte's demise matatapos niya, tingin mo? Kasi 80 na siya, pre. Feeling ko matatapos niya. Masamanda mo eh, di ba? Yun nga sabi nila. Ayoko rin na mamatay siya kasi syempre gusto kong harapin niya yung mga kasalanan niya. Kasi pag namatay siya nang hindi siya nako-convict, magiging bayani yan eh. Pare, kaya wini-wish ko rin na good health. Good health siya. Dali nyo na sa ospital. Kawawa naman eh. Kasi yun nga ang ganda ng punto ni Dex kanina hindi ko matanda kung sino yung punto yun eh. Imagine niyo kung puta namatay din siya sa tarmac kanina. Tabing ina. We would never hear the end of Ninoy. That. Diba? Totoo. Mapapalitan yung picture ni Ninoy na nakaganon. Yung Duterte na hawak sa pisngi. Kaoli, anong take mo? Yun nga rin, good health talaga kay Duterte. Sana matapos nito. Kasi ang branding niya, matigas, hinaharap niya lahat, di ba? So, napakapangit naman kung mamamatay siya bigla. Iniintindi mo yung karakter Gusto mo ng spoken like a true DDS, Dex, no? Putang ina. Iniintindi mo yung pinapangatawanan mo yung maong jacket mo, tangina. Sabi ko na nga ba yung totoong may-ari nito may kapit pa eh. Adik yung original na may-ari niyan. Yung adik na plastic, yung adik na DDS. Daming ganun. Nag-rugby? Tangina. Sige, tuloy mo. So, ang gusto mo, matapos niya, dahil nga ang image na pinoportray ni Pidots is, siya, matigas. Oo, matigas.
Tsaka ayaw niyang banggain lahat. Yung nga lang yung Senate hearing nga lang niya, parang binabadmouth na niya yung mga nag-i-interview sa kanya eh. How much more na Gaslighter itong... no? Oo eh. Ang saya How na much more pa itong kinulong siya, di ba? Pero ano lang, pangit na ito kasi ang hearing niya, di ba ICC yung hearing niya? Oo. Bale, mag-i-English siya eh. Mas gusto ko sana kung magtatagalog siya sa hearing eh para makakas. Alam mo yun? Para entertaining talaga. Tangina, yung ano, hindi, aminin naman natin, kahit na napakahirap panoorin na bilang presidente nung late night with Duterte nung pandemic. Kahit Oo. paano, Oo. a small part of me misses it eh. Yung Oo. it's so bad, it's good. Oo. Di ba? Oo. Yung mga late night with Duterte during COVID. Yung alas 12 na magsasuggest siya na ilablob mo yung mask mo sa gasolina. Good old days. Ano ganda Pero, naman, di ba? Gabi. Magaganyan siya, tapos kinakamagaan sabihin ni Harry Roque, ano ba? Joke lang naman siya eh. Oo, seryoso nyo naman guys eh. Comedy lang. Never ba nag-apply sa Comedy Manila si Pidots? Tanginang yun. Ano eh, ayaw niya eh. Busy daw, busy. A quick commercial break, and we'll be back in a flash. Hey! Nakikinig ka ba sa podcasts? You can win 5,000 pesos in cash if you answer this survey. Visit go4thwallglobal.com/survey. That's go.fourthwallglobal.com/survey. And make sure you complete the survey to be qualified. Oh, di ba? Nag-survey ka lang, nagka 5,000 pesos ka pa. Winner! Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Pero eto, ano yung tingin nyo mangyayari sa mga susunod na araw? Ako nakikita ko ang kailangan gawin ni Bongbong dito. Eto, bigyan natin ng tip si Bongbong dahil di siya ganun katalino. Yabang eh. Kung ikaw si Bongbong Marcos, ano ang gagawin mo? Ako ang tingin ko mangyayari dito in the next few days, ma-activate yung mga DDS Army. Kabi-kabilang rally yan, pre. Na posibleng maging, pag hindi naalagaan, posibleng maging EDSA yan. Ako tingin ko posibleng maging EDSA yan eh. Kasi para sa akin ito yung trigger nito eh. Yung pagkaka-aresto ni Pidots. Yun yung magti-trigger dun sa mga medyo tamad na DDS na lumabas eh. Pag hindi naalagaan ni Bongbong na ma-disperse yan or pinabayaan yan lumaki, it could lead to a people power eh. Yun yung tingin ko. Kasi ako naniniwala pa rin ako sa free speech eh. Pero kung ang main purpose natin is ma-save yung Bongbong presidency, which technically matutuwa lang ako, I would just be watching from the sidelines dito eh. Maglaban yung kadiliman versus kasamaan eh. Pero kung gusto ni Bongbong magstay in power, yun nga, alagaan yung lesser evil ngayon. Ano? Bro, pare, kumbaga, kung mamimili ka sa lesser evil, siya talaga. Siguro, solid yung consensus natin na si Bongbong is yung lesser evil sa dalawa. Kahit pero pare, para sa akin pa rin, yung dugong Marcos pa rin, nagmumura pa rin ako pag naririnig ko na, naiisip kong nasa Malacanang sila. Ang bobo talaga eh. Pero kung papapiliin ka doon sa dalawa sa ngayon, mas katanggap-tanggap sa akin si Bongbong eh. O kayo, anong take nyo? Yung take ko sa overall, yun nga, una yun, gusto ko mag-agree doon kay Boss Mako, yung kailangan ma-disperse yung mga tambay na DDS. Hindi sila mabigyan ng kapangyarihan na parang wala na nga silang purpose. Mabibigyan pa sila ng purpose para pumunta ng EDSA. Yung tipong yung tambay nila magkakaroon ng superpowers. Ang hirap nun. Tapos, isa pa is, kasi feeling ko dito, since election na, ito pa darating na election sa May, magkakampihan na yan eh. Kung sinong city ang DDS, kung sinong city ang
BBM, Hmm. 'di ba? So parang kailangan ng mag-favors ni Bongbong na ligawan na niya yung mga lahat ng mga cities na talagang nagloklok sa kanya. To the point na parang wala nang kakampi si Duterte sa ibang mga city. Ako nakikita kong problema ni Pidots, parang ano pa bang i-offer niya ngayon? Parang yung kay Duterte, ang nangyari, 'di ba, yung sa Pasok na drug list, yung drug list yun yung panakot niya nung power nung may power siya eh. Exactly. Kumbaga So, parang pag hindi mo ako kinampihan, drug list ka. patay ka. Oo. Allegedly. Mas na in favor yung makakampi kay BBM kasi ang dami pa niyang pwedeng i-offer. May 3 years pa siya eh. Kung ako si BBM, lalayuan ko yung issue as much as possible eh. Kasi technically, hindi naman talaga siya yung nagpa-aresto eh. Di ba? Kung ako sa kanya, layuan niya yung issue as much as possible. Parang i-address niya na, uy, hindi ako yan, gago. Gago, di ako yan. Tingnan nyo guys, di ako kasali dyan ha. Wala na. Wala ako dyan, wala ako dyan. Siya yung pumatay, di naman ako eh. Di ba? Hindi, pero yun, parang layuan niya para hindi mag-sow ng divide. Kasi hindi naman siya issue ng government of the Philippines versus Rodrigo Duterte. Oo. Iyan na siya eh. Tama naman. ICC versus Rodrigo Duterte. So, ayun, as much as possible, kung ako yung PR team niya, ano nila yon, i-set into stone nila na, gago, hindi kami yan. Ayun na. Diba? Yun nga yung perfect eh. Wala ako dyan, wala ako dyan. Wala ako dyan, ha? Para hindi magkaroon ng discord. Kasi masyado nang mainit yung, Marcos versus Duterte rivalry ngayon. Tapos kung magkaroon pa ng narrative na si Bongbong nagpa-aresto, mas lalong lalala. Mas lalong ang baka magkaroon ng people power, pero sa Davao naman. Pero ano pre, no? Ang nakakaano lang dito, di ba, ako sabi ko nga kanina, parang ayoko nang magkagulo in everything. Parang the last thing we need right now is another people power. As much as I hate the Marcoses, the last thing that the Philippines needs right now is another people power. Pero putang ina, sobrang satisfying siguro kung pati si Bongbong mapatanggal din ng people power. Putang ina, yun yung masarap na putang ina. Tangina yung mga Double Marcoses. whammy. Oo, tapos ang masakit lang nun, after how many years, ipapanalo na naman ng mga bobo si Sandro. Di ba? Edi people power ulit si Sandro. Para 3-4-3. Ang sakit lang, ako pa rin, aminin ko, matuwa na lahat ng mga DDS at ng mga BBM supporters. Hanggang ngayon, pre, masakit pa rin sa akin yung nangyaring pagkapanalo ni Bongbong Marcos bilang presidente. Ito, going around the room. Asan kayo nung una nyong nalaman na yung unang part ng result na tambak si Lenny? Ako, pre, tandang-tanda ako kung nasan ako eh. Kumakain ako ng sangyup, pre, sa Malolos, Bulacan. As in literal nakalalagay pa lang yung isusubo ko pa lang yung unang naluto kong sangyup after ko pumila ng 30 minutes, 'di ba, sa sangyupan pipila ka kadalasan. Gutom na isusubo ko pa lang yung unang meat, biglang lumabas yung yung mga news report. Tapos makakita-kita ko, putan, laki ng lamang kay Lenny. Tapos, di ba kadalasan yung trend yun, dire-diretso na yun. Tapos ang masakit nun, nagpalakpakan yung mga staff and crew nung sangyupan. Tangina, nawalan ako ng gana talaga kumain nun, pre. Hanggang ngayon, pre, tuwing naririnig ko yung liwanag sa dilim, yung may kirot pa rin sa puso. Oo. Nag-work ako noon, night shift ako noon eh. Naalala ko, nasa Discord call ako kasama yung mga kaibigan ko. Tapos, parang umaasa pa kami kasi nung vice elections. Yung Lenny Bongbong 1. Ganun din eh, lamang din si Bongbong. Kasi nung mga una, hindi pa ganun kalaking lamang, di ba? Nung unang pasok ng mga boto. Parang 5 million, 2 million lang ata yung lamang. Tapos, yun nga, night shift ako, di ba? As the night goes by, pucha, palaki ng palaki. Palugmok ng palugmok. Awit. Sakit, no? Oo. Naalala ko kasi yung buong team namin nun, mga Lenny kami. Tangina, lugmok na lugmok kami. Wala kaming gana magtrabaho. Yung mga boss namin na Amerikano, parang naaawa na rin sa amin. Hindi nila alam, ilang taon lang, di ba? Sila din magaganon ulit. may trend din, no? Kasi ang nangyari talaga, nauso talaga yung parang yung ganong klase na parang
ewan ko, ito siguro yung parte ng pelikula na nananalo yung kasamaan. Yun yung Oo, feeling ko Ang weird talaga ng mga political na nangyayari sa akin. Tumatay ka na Kasi naman. hindi ako, tumatay na naman ako. Putangin na, Nung, ang masaklap, nasa work kasi ako noon. So, may bidet kasi. Huwag mo i-judge, may bidet yung CR namin. Oh. Ano yun kinaumagahan na yun So, parang nakita ko na yung lamang, ang layo. Parang yung time na yun, nasa 6 million na si Bongbong nun, tapos wala pang 1 million si Lenny nun, nung ni-recount na. Tapos Bakit? susundan mo ako ng number 1 senator, putang ina. Si ano? Ay, Robin. Robin. Tangina, oo. Sex! Robin Padilla. Yeah. Speaking of election, alam niyo ba nung panahon na nanalo sila Bongo, saka Bato, napakasakit din sa puso ko noon. Yun yata yun no? Nung election, same election ba yun o hindi? No, hindi. 2019 Ano sila? 2019. Midterm. Tandang-tanda ko yun, pre. Talagang sobrang sama ng loob ko na putang ina, nanalo si Bato, nanalo si Bongo. Bong Revilla. Alam mo kung anong Ayun, pinanghawakan? Bong Revilla, Jinggoy. Ang pinanghawakan ko nun, 6 years lang tsatsagain ko. Siguro naman by that time, after 6 years, marirealize na nung mga tao na ala silang kwenta. Tapos after 6 years ngayon, natatakot ako, ina-anxiety ako na puta, another 6 years ng Bato, another 6 years ng Bongo. Kasi di ba nasa top sila, tapos magkakaroon ka pa ng Philip Salvador, magkakaroon ka pa ng Lito Lapid ulit. Willie Revilla. Willie Revilla, may. Tulpo Brothers na putang inang yan. Di ba? Nasaan ba si Raymart kung kailangan mo siya? Tangina, ganda ng post nun. Nasa na ba mga Barreto kung kailangan mo sila? Blessed Raymart Santiago, save us from evil. Love you, Bantatay. Si Love you, Bantatay. Sige, ito. Balik tayo doon sa topic natin. Anong tingin yung bawi ng mga dudes dito? Kasi kanina binigyan natin ng chess move si Bongbong, di ba? Bigyan naman natin ng chess moves yung mga dudes. Given na si Oli is Duterte. part of the family. Bilang part of the family, Oli, kunwari, nandun na kayo. Akbay-akbay mo si Kitty kasi, family meeting Family meeting. Yung dibdib ko nun, sobrang tiikas Pare, bilang part of the family, kailangan naka-white t-shirt ka na rin para ka na rin si Baste. Nakagalan ako. Anong ihihirit mo na parang nagkakagulo na si Sarah, nagmumura na si Sarah, putang ina, nahuli si Dad. Anong ihihirit mo? Ako dito wala akong maisip dito Sige, habang nag-isip ka si Dex. Ikaw Dex, ano magandang next move nyo? Hindi naman po sa binibigyan namin ng idea. I-activate nyo na ba yung friends ni Sara Duterte? Friends ni Sara hindi. Pero activated na yung nila yung fanbase nila, yung army nila. Ang dami, may mga nagrarally daw sa sa Luneta ngayon, diba? So, kung ako sa kanila, wala silang gagawin, pare. Hayaan lang nila na tuloy lang nila yung live stream ni Kitty na hindi hinahayaan magpa-hospital si Digong. Seryoso ba? Seryoso? Oo. Nagsustory siya hindi daw hinahayaan, may med cert pa. Hayaan lang nila na mabuo yung kumbaga, magbuhos lang sila ng gas. Oo, buhos lang sila ng gas, paapoyin lang nila ng paapoyin. Maawa lang na maawa hanggang sa mag-mobilize na kailangan damihan natin ngayon sa Ang problema, hindi pwede magsalita si T-Duts na labas na kayo kasi na yun, inciting sedition na yun, inciting rebellion na yun. Pero hindi niya kailangan magsalita kasi ngayon pa lang meron na di ba? Hindi, kailangan niya na isang power move. Kumbaga yung panggising sa mga natutulog na damdamin ng mga DDS na nakatulog ni Oli. Oli. Naisip ako. Oli, bilang isang DDS, ano bang magbigising sa damdamin? Tanga na mag-ganon siya, peace bomb. Ayo! Tapos yung ginawa kay Trump, tangina. Teka. Oli, for the benefit of mga nakikinig ng audio, ano yung gagawin niya? Itaas niya yung kamay niya, ganun. Taas lang yung braso niya, ganyan lang siya. Tapos sabi, andito na tayo. Kayo nang bahala. Parang inciting sedition din yan Nasa bagay. Pero yung nangyari, pag sinabi niya kayo na bahala, parang inuudyok niya na
Bagay, oo nga naman. Dapat mala Game of Thrones eh. Oy, kailangan na isang matinding scriptwriter na tatapatan yung The Filipino is worth dying for ni Ninoy. Meron siyang kataga yung Ano, yung putangin kaya na. pa Filipino for nothing. Hindi ko gets kung anong ibig sabihin nung kataga na yon. Or talagang baka lasing lang siya nung nasabi niya yun. Hindi, yung ata yung denim ko na jacket eh. Kumpletuhin mo kasi. Kumpletuhin mo. I am not Filipino for nothing, putang ina. Ayun yung kumpletuhin mo kasi. Hindi, pero yung nangyari kay Trump, di ba? Yung parang yung nadaplisan siya sa tenga. Yun na yung parang power move ni Trump nun para siya nanalo eh. Ewan ko dito kung similar ang mangyayari. Pero, di naman, never know naman. You'll never know kung anong power move ni Duterte. Malakas siyang gaslight eh. Medyo may takot lang sa puso ko talaga kung ano mangyari. As much as I'm enjoying everything na nangyayari, dito papasok yung perfect German word, Schadenfreude. Ang ibig sabihin ng Schadenfreude is finding the pleasure derived from someone's misfortune. Isipin mo ganun kalupit ng mga German na meron silang word na ganun, na natutuwa ka sa kamalasan ng iba. Pero ang problema, sa kasiyahan natin sa nangyayari, tayo bilang hindi tayo fans ni Pido, natutuwa tayo. Kaya lang, yung underlying na mangyayari sa bansa natin, sa lahat ng kaguluhan na to, yun yung nakakatakot para sa akin. Lalo na't mag-e-election. Tangina, pare. Ang isa pang dito, iwan sa ere si Aimee. Oo. Tangina, sobrang saya ko na wala sa top 12 si Aimee. Di siya pumapasok man eh. Minsan naungusan pa siya ni Abby Binay eh. Naungusan pa siya ni Camille. Pero yun din, okay din na parang on and off siya sa top. Si Camille, okay din yan eh. Hindi pa rin siya solid, no? Hindi pa rin siya solid. Pero sige, ito. Anong final sa inyo sa nangyari na to? Masaya ba to na at least nakikita natin justice is being served? Ito yung totoong due process. Kasi yung nangyari last admin, swift justice eh. Walang due process, patay kung patay. Kaya nangyayari, ang idea sa kanila is kung sino yung mga namatay ng drug war, lahat sila addict. No remorse, walang empathy, wala eh, zero. Kung nabatay ka dahil sa drug war, addict ka matik, kahit bata ka. Not unlike today na na-serve yung due process, binasahan siya ng rights, may chance pa siyang protektahan yung sarili niya. Basta yun lang yung takeaway ko dito. Ito yung totoong due process. Ganda, no? Pero to be honest, di ako ganun ka super up to date with how the ICC works. Tingin niyo magiging fair ba? O medyo may political aspect ba talaga si ICC? O malinis ba yan? Feeling ko naman malinis kasi iba-ibang bansa siya eh. So parang wala naman silang investment sa kung ano mangyayari sa Pilipinas after ng ginawa nila. Ang gusto lang nila maput to justice tong criminal na to, sino man. Ikaw naman, Dex, anong final say mo sa whole shebang na to? Masaya. Pero sana lang di siya mamatay. Yun lang. Ayan. Sige. Ako ganun din. Perfect na example ng justice at work. Para sa mga DDS, pagpasalamat nyo na kahit ganito na huli, you will be given his day in court. Hindi niya mararanasan yung naranasan ng ibang biktima ng tokhang. Hindi siya pinatay, hindi siya nawala na lang bigla. Dadaan siya sa korte kung saan mabibigyan siya ng pagkakataon na patunayan na guilty siya o hindi. At katulad ng laging sinasabi ng karamihan ng DDS nasa social media ng napakaraming taon, kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? So kung walang kasalanan si Pidots, bakit siya matatakot? Kung walang kasalanan si Pidots, bilang DDS, bakit kayong matatakot? Kasi kung wala siyang kasalanan, kayang-kaya niyang lampasan yan. Dapat kung kampante sila na wala siya nagawang masama, dapat di sila nag-up in arms na na ganito eh. Kasi hindi naman tayo ganito nung kay Maria Ressa, nung pinakulong siya. Diba? Parang hindi naman tayo sobrang, pray for Maria Ressa, ganun. Sila, nagka-candlelight vigil sila eh, diba? Pero yun nga, pagpasalamat pa rin, bibigyan siya ng due process. At ang wish ng mga host ng Machong Chismisan para sa episode na to ay get well, Tatay Digong. Best of health. Best of health. Maging healthy ka sana, Tatay Digs. Mahaba pa sana ang buhay mo para maharap mo itong pinagdadaanan mo ngayon. At kung hindi ka guilty, malampasan mo. Pero kung guilty ka,
harapin mo yung kasalanan mo. Oh, Di ba? easy sa Coke kasi may diabetes ka eh. May picture siya, may umiinom siya ng may Coke siyang katabi. Easy lang. Yung pizza, sana healthy, 'di ba? Puro cheese lang, wala masyado pepperoni, Oo. 'di ba? Yung McDo, wag yun, wag yun, wag yun. Tangina mo, Bongo, pinapatay mo si Tatay Digong eh. Ang tunay na kontrabida dito si Bongo. Oo. Binigay lahat nung bawal kay Pidots. Binigyan ng Oo, pizza, carbs yun eh. Mataas sa sugar yun. Tangina. Dapat, Kala ko ba siya head ng Malasakit Center? diba? Doon niya ipapasok siya ng Pidots. Anyways, yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Pero bago tayo magtapos, bigyan ko muna kayo ng chance kung nagustuhan nyo yung guesting dito ni Papi Dex at ni Papi Oli. Mayroong upcoming show this March 29. Si Papi Dex to, di ba? Ikaw tong nandito, di ba? Ako. Yun, March 29, guys. Mag-open ako kay Leland Lim. Ang title ng show, Resignation Letter. March 29 sa Brick Wall, BGC. Tickets at comedymanila.ph. Bili na kayo soon kasi baka maubusan kayo. Sayang naman. Diba? First show ni Leland to na as unemployed. Nag-full-time na si Leland. Full-time comedian. Ngayon, di ko lang alam kung balak pa niyang bumalik sa corporate world. Pero, as someone na nakita si Leland na walang trabaho, iba yung comedy niya ngayon. So, Kasi walang worth it to, restrictions. pare. Walang walang talaga Walang nagsusulat HR. lang siya eh. Nagsusulat lang siya eh. So yan, Ayun. supportahan niyo yan. March 29, Resignation Letter, Brick Wall, headliner Leland Lim. At syempre, nandun ang third place ng Open Mic 2024 at most hated ng mga kapuso fantards na si Dex Conche. So kung kapuso ka at hate mo si Dex, ito yung chance mo para murahin harap-harapan si Dex Conche. Oo, pero Kailangan mo gumastos para magawa yun. bibigyan niyo ako ng pera para murahin niyo ako. So, kay bahala. Diba? At syempre, para naman sa Geng Geng Open Mic sa Gig House Muntinlupa, ayain mo naman sila, Oli, para sa Geng Geng Open Mic. Ayun, invite ko lahat ng nakikinig sa Machong Chismisan na mag-try naman kayo mag-comedy kung nagustuhan yung humor ni Boss Makoy. Tsaka ito na rin chance nyo para makadayo sa Muntinlupa. Every Thursday, Gig House Muntinlupa, diyan kami nag-open mic. Tapos follow nyo rin yung Facebook page namin tsaka IG, Geng Geng Open Mic. Tapos, upcoming shows, meron kaming open mic competition from Comedy Manila. 4 legs siya. Extended siya for April. Nakapasok sa leg 1, April 1 sa may Brick Wall, BGC. Abangan nyo na yung tickets. Yeah, Pero alam ko yung details niyan, makikita rin sa comedymanila.com, di ba? .ph. ComedyManila.ph. Tapos yung sa Geng Geng naman, check out nyo lang yung Facebook page ng Geng Geng Open Mic. Para makasisi. Kung aspiring comedian din kayo, matapang kayo, hindi katulad ko, duwag, try nyo rin mag-open mic. Dahil dyan yung matitest kung kaya nyo yung mga ginagawa ng mga Comedy Manila artist natin. Tapos isang mabilis lang, batiin lang natin yung mga kaibigan nating podcast. Kung nabitin kayo sa podcast na to, gusto nyo pa makinig, try nyo pakinggan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, 25% Podcast. Kasama dyan si Poging Jasper Reyes, yung 3040 Podcast, syempre yung MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatay Hood Podcast. Syempre, nandito yung pinaka-paborito kong podcast lahat, yung Kislot Chronicles Podcast. Tapos, batiin ko lang din yung mga kaibigan natin sa Patreon natin na sumusuporta para mapanatili nating bukas yung ilaw ng podcast na to. Andyan si Jason Bonsa, yung Kitorific PH, Darwin Busuego, yung Hobby Podcast, si Jimbo, saka syempre, ang patron ng mga patron, si Len Mackenzie. Dex, matagal-tagal tayong di nagkita, di ba? Oo, matagal-tagal. Pero may napansin ka ba sa akin ngayon, pre? Na pumapayat na ako ulit, di ba? Oo nga, no. Pre, alam mo kung ba't ako pumapayat, pre? Bakit? Pare sa tulong yan ng Kitorific PH. So, medyo hardcore ako ngayon. Nag-lose na ako ng 30 pounds magmula nung nag-start ulit ako ng aking diet. Lahat yan tulong ng Kitorific PH. Kung nasa Metro Manila kayo, check out nyo lang yung Grab app nyo, search nyo, Kitorific PH. Tapos, kung wala naman kayo sa Metro Manila, gusto nyo ipa-pick up, pwede yan, pa-pick up nyo Lala Move. Kontakin nyo lang sila sa Instagram page nila, Kitorific PH. Ayan, kung nagustuhan nyo yung podcast namin, pwede nyo kaming follow sa Spotify. Kung di nyo kaya mag-Patreon, kahit supportahan nyo lang kami by clicking follow on Spotify at sa mga social media pages namin, Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms, saka Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. Pero kung may extra kayong pera, at gusto nyo kaming suportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/machongchismisan.
mag-comment na rin kayo dito sa episode na to at rate nyo na rin sana para ganahan pa kami lalong mag-podcast. Ayan. Maraming salamat at kamusta ang first time mo, Oli? Na-enjoy mo ba? Medyo masakit ba ng konti or suwabe naman? Okay, enjoy siya kasi close to heart yung topic eh. Parang gulat ka pa na nag-enjoy ka. Oo. Medyo natakot ka lang na baka masaktan ka nung una pero nag-enjoy ka naman, Oli, di ba? Enjoy Sa side ko, Oli, nag-enjoy din kaming kausap ka so sana makabalik ka dito sa Machong Chismisan pag may time ka. Naman. Yan. Saka Dex, ayun, maraming salamat Dex at sana makabalik ka rin sa Machong Chismisan. Medyo matagal yung huli mong guesting at sobrang natutuwa ako. I'm watching from the sidelines pag nakikita ko nagva-viral ka at madaming nag-hate sa'yo lalo. Salamat. Kasi sobrang, para sa mga nakalimot, nag-guest si Dex saka si Marvin. Marvin ng sabay. And Marvin. si Marvin, medyo malayo-layo na rin yung narating ni Marvin. Nag-guest din siya recently. Siya nag-champion eh. Nag-champion. Pero si Dex, he's making his way na. He's carving his name na rin sa comedy scene. So congratulations din, Dex. Salamat. Sobrang masaya ako para sa'yo. At yan, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Oli, familiar ka naman na may one-liner dito, di ba? O hindi mo alam? Hindi ko alam eh. O basta kahit anong one-liner mo pag sinabi ko yung pangalan mo. So kasama natin dito sa episode na to, walang iba. Mula sa Comedy Manila, si Oliver Oli, na lagi nagsasabi na... Lagi kayong maghugas ng mukha. At kasama rin natin si Dex Conche na lagi nagsasabi na... Yakapin nyo ang unan nyo. Yan. At ako naman po si Makoy Parier Showbiz Pro na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.